Gusto ko lang pong tanungin na ano pong ginawa nung administration, Mr. Chair, Sir former President, nung nakikita na po natin na parang papunta na po doon. Former President Rodrigo Duterte. Naiintindihan po natin na, of course, the former president when he was mayor, when he was president, hindi po naman talaga niya ima-micromanage yung mga betting, yung mga validation, yung mga numbers, yung accounting, ika nga. Pero were you aware, Mr. Chair, were you aware, former president, na nangyayari po lahat ng mga to sa mga human rights violations, sa mga EJK, saka parang papunta na sa bloody war on drugs, yung mga nangyayari, Mr. Chair? Alam mo, sir, sabi ko nga, nagturo nga ako. Kung pumatay man ang pulis in the performance of duty, talagang didepensahan ko yan. Pero kung itong mga pulis na abusado or into crime, into drugs, into kidnapping, sir, alam mo, sir, magtanong ka mga marami na akong police pinatay na gano'n. Na pagkatapos na huli sila, niyari ko talaga. Kasi pag hindi ko ginanon, itong mga police na gago, may mga armas. And they can easily commit a crime na wala silang takot kasi yung civilian walang magawa. Kaya mainit ako sa mga abusadong pulis. Kaya sa Davao, yung mga abusado na pulis, ginawa ko talagang example o itawag nila in their lingo, sample, na pinatay ko talaga. Para masabi ko lang na puminto kayo. And because I wanted my city peaceful. And the only way to do it is to deal first with the criminals na sa law enforcement. Before you can go after the criminals outside, go after the criminals sa police. Kasi pag hindi mo magawa yan, walang mangyari. Kung lahat ng police doon, a few of them died. Mr. Chair, do you still recall kung, Mr. President, sino po yung mga police na yon, mga scalawag na police, yung mga kriminal po na police? Hindi ko na maalaala. Tuloy ko lang, Mr. Chair, last na lang po. Of course, the President, alam po natin, President po ay nasa umbrella, nandun po siya sa taas. And nasabi naman po niya, aware siya sa mga nangyayari, Mr. Chair. Ang ating pong Presidente, he is fondly called Tatay Digong. Madalas po yun po ang karaniwan na tawag po sa kanya. Siyempre po, pag ikaw po yung Pangulo, ang tingin po sa lahat ng nasasakupan, siyempre, mga anak. Kami po yung mga anak ng tatay. It's made public. Alam naman po natin na there were human violations, extrajudicial killings, bloody po, naging bloody po yung war on drugs nung mga nakaraan. Gusto ko lang pong tanungin na ano pong ginawa nung administration, Mr. Chair, Sir former President, nung nakikita na po natin na parang papunta na po doon, parang it was getting out of control, na nakikita na po natin na parang, parang hindi na humihinto, dire-diretso na, parang marami na rin po nadadamay na hindi kasama po dapat talaga doon sa mga nangyari, Mr. Chair, former President. Alam mo, marami yan, sir. Yung excuse, pinapalabas nila na lumalaban because
parang employ to justify a killing. Malalaman ko na malalaman yan, sir. At nagtatanong talaga ako. At yung maliit yung syudad, ako mismo ang humabol. Ngayon dito sa National, sa Command Conference, I remind the chiefs of police dito sa Maynila na sinasabi ko talaga, hintuin ninyo, stop him from doing it again or I will, ikaw ang titirahin ko. Ikaw ang parusahin ko. I will, Chief of Police, hindi mo kaya, itatapon kita doon sa Surigao. Talagang stricto ako. Lalo na sa police. Kasi may armas eh. Kaya ako, lumaki ako sir sa police eh. Tatay ko, politician. So alam ko yung racket nila. Hindi bago sa akin yung style na palusot dito, palusot doon. Hindi mo palusutan ng ganun. Kaya nga ako naglalakad minsan sa gabi sa Davao. Totoo yan sinabi kanina. Nagmumotor ako. Naghanap talaga ako ng anong hindi matapos ng pulis sa trabaho nila. Ako ang magtatapos. Ganon ang style ko. Maybe because I really want my city to be safe and clean. And I do not know if it's still on that level when I was the mayor. Hindi ko na masabi, sir. But if you want to really ask me whether lahat ng ginawa ko right, well, sometimes it went wrong. But at this time, of course, I am not prepared to make a public confession. Maybe if I'm dying of cancer or what, then I would make my last confession to the public. Mr. Chair, former President, would you say meron pong konting tolerance on your part dahil po sa mga na-witness nyo at mga nakikita nyong kalokohan, kriminalidad since you were mayor, Mr. former Kinukorek President? ko, sir. Hindi ako, ganun lang siguro ang pagtingin ng mga tao sa akin. Killer, ganun. But you know, Kindly wrap up, please, Congressman Ortega. galing ako, sir, sa, well, religious school. Graduate ako sa religious, abogado ako. At ang dinibdib ko talaga yung law, sir. So hanggang batas lang ako. Hindi ako pwedeng lumabas ng batas. Sige, nakukornihan kasi ako na magawa ka ng, when you can do it legally. Di, kagaya noong sabi na yung sa prison na bakit ko ipapatay ang hiyawa na nandiyan na kulong, mas better para sa akin, sir, to suffer in sa utak ko talaga.